Magandang gabi sa inyo mga kayugyugan. Ito na naman ang bagong show na inyong inaabangan tuwing Miyerkules ng gabi. Ito ang bagong tambalang inyong kagigiliwan. Tambalang iyong maging katuwang para sa Libangan at Kalusugan. Ito po ang inyong lingkod. May kuya ka na, may coach ka pa. Kuya Coach EA. Ako naman ang inyong VP na fashionista na laging mahilig magpunta kung saan-saan. Ako si VP SBC at kayo ay nanonood ng... It's your new choice! At para pasiglahin ang ating gabi, let's all welcome Puwersa Fam! Alright! Good Iba talaga. Grabe. May Thank you bas- so much. Yes, may bago na namang susundan ng ating mga kayugyugan. Yes, bago-bago. At Yes. I hope yung nakaraan natin, sana nasa isip pa rin nila. Yeah, I think so. Kasi pag pumupunta tayo sa event, pag tinugtog na, remember, nung sa Cavite, nung tinugtog, nagsigawan sila. Yes, nakakatuwa. Ayan. So, ito ay bago na naman inyong susundan. Yes, yes. Right? Napakadali lang po siya. Papawisan kayo at magiging fit. Yan. Yes, so hello mga kayugyugan dyan! Hello!
You are watching It's Your New Choice! Yeah, Ayan. live na live tayo ngayon sa Yeah. TV Philippines. Live na live po Diba? tayo ngayon. And even sa, Sky Sa Cable. sa Signal, sa Pinoy Extreme Channel, at And of syempre, course, sa EuroTV YouTube channel. YouTube channel. Yan. Ako, grabe, no? At soon, makikita nyo rin siya sa It's Your New Choice page ng Sabay. Soon. Soon. Yan. Nako, So, partner. Well, may last balita week. na naman ako. Oo, of course. Alam mo Lagi na lang naman, ako may balita. Siyempre. Ano ba tayo dito? News? ito nga, syempre, itong fashionista ninyo, lalo nyo naman, Syempre. laging gala, Yan. kung saan nakakapunta. Yan. So, nagpunta ako, partner, sa sa sampalok. Wow. Doon ba yun sa lugar na maaasim? Yes, maraming sampalok, maasim. Nag-react. Yes. Nagsampalok. Kat, mukhang maasim yata. Ayan. So, galing ako sa sampalok. Sorry Kasi, naman. Oh, naichika sa akin ni PX Cat. ni Kagawad. Ni Kagawad, na Okay. meron daw dong magaling na CrossFit na Oo. instructor. At or ang coach. balita ko, habang nagko-crossfit siya, kumakain siya ng sampalok. Tama ba to? Tama. Yan. So, ito, nakita natin talaga itong ating Yes. bisita na to, na ating in-interview. And, maraming salamat. At alam ko, dati tong stuntman. Stuntman, Yeah. kasama niya sila FPJ, Yeah. sila Kasa- Lito Lapid. Tapos, nung tinanong mo bakit nawala na dahil napalitan ng mga drama. Right? Yes. At nag-drama daw siya. Ay, Yeah. hindi pala. Pero sabi ko nga sa kanya, dapat ginawa niya ng effect. Bago siya tumulon, umiyak muna siya. Para drama. Okay? Lolo ka Hindi, talaga. pag na natin patagalin pa, partner. Direct, roll Roll VTR! Magandang hapon sa inyo mga kayugyugan. Nandito na naman po tayo sa another episode ng Kamusta Kayugyugan. Nandito po tayo ngayon dito sa may Sampaloc, Metro Manila. At alam niyo ba kung sino ang ating sikat na CrossFit coach dito sa Sampaloc? Of course, walang iba ang ating kapatid at machong-macho na si Coach Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Coach Ronnie. Magandang hapon po sa pagpunta niyo dito. Yes, maraming salamat at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na ma-interview ka namin. It's my pleasure na in-interview mo ako. Yes, thank you so much. Mga kayugyugan, si Coach Ronnie po ay 57 years. Mag-58 na this coming Saturday. coming Sunday. Sunday, Yes, di ba? Advance happy birthday, Thank Coach you. po. And can you imagine? At the age of 58, ganito kaganda ang kanyang katawan. Gusto niyo bang malaman kung ano ang kanyang history? Bakit napunta siya sa ganitong klaseng industry ng fitness? Kaya niyo po bang ma-share sa ating mga manonood? During my college time, I'm graduate in Cebu, in Southwest University, 1987. I take my course in physical therapy. Oh. And during that time, in my college, scholar po ako kasi dance troupe po ako ng college namin. So you study here in Metro Manila? Yeah. Okay. Nag-aral din ako dito sa PMI College. Okay. I graduate Customs Administration 2010, and then I take my master's degree in St. Joseph College 2012, 13, 14, special education, and presently I take law, College of Law. College of Law, can you just imagine? Nag-College of Law and si Coach Ronnie ay nag-masteral at the same time nag-College of Law. Oh my God. And then, very exciting It's my pleasure lang na time management talaga sa trabaho. Kasi bukod sa may pamilya tayo, may trabaho tapos aral pa. Kaya ang time ko talaga, it's very precious talaga sa akin. Kaya yung tinatawag nga na talaga perseverance talaga. Kung gusto mo may marating sa buhay, talagang may marating. So, ibig niyo sabihin, Coach Ronnie, nag-aaral ka at the same time, nagtatrabaho ka rin. Yung bang trabaho mo, it's already a fitness instructor na rin besides sa nag-aaral ka ng mga panahon na yon? Marami akong pinagdaan ng trabaho dito sa Maynila. Nagiging stuntman ako, kang Ronnie Ricketts during that Wow. time. Yung buhay pa si Fernando Po Jr. And then, nag-slow down lang yung mga action, yung namatay si Fernando Po Jr. Kaya yung mga stunt, mga action movie, medyo nawala. Napalitan kami ng mga drama-drama, yun ang trend ngayon. Ay, ba't ayaw mo maging drama actor? Yung mukha ko daw hindi pang drama, Hindi ko ang gwapo kaya ni sir. Oo. pang ano talaga, pang sabi Pang nila. stuntman talaga, pang no? bagsak talaga sa yung sinusuntok, Oo. pinapatay, Hindi naman yun ang rape. Hindi naman Hindi po. naman. Oo. Okay. So, kaya pala kayo naging into fitness din kasi nga po dahil sa kayo, parang nasa action Oo, yun stuntman talaga. kayo, no? Kasi Kailangan fit yata mga kailangan katawan bago ka nun. may stuntman talagang yung
may skilled ka talaga, marunong sumuntok. At saka at the same time, physically and mentally fit ka. Wow, grabe, Yun no? talaga ang basic na kailangan sa magiging stuntman. Bali, sir, kailan nyo na-decide na during after ng stuntman ninyo, in spite of that, sabi nyo, masteral ka, graduate, at Actually, nag-law ka nun? Yes, actually rin ngayon, hindi naman ako full-time sa trabaho ko dito. During morning, meron akong from 8 to 3, conditioning coach ako ng New Era University sa mga lahat ng athlete doon. Wow. Ako yung condition sa mga athlete nila, volleyball, basketball. Tinuturuan ko yung athlete paano lumakas, paano bumibilis, paano magandang coordination, at hindi lang yun, pati yung proper diet nila. Pati proper diet. Yes. Ikaw na rin nag-watch sa kanila ng mga diet plan nila. Nag-watch ako pero hindi ko makikita yung sa likod kung ano Oo. ba kinakain nila. Di ba alam kung ano eh, no? Basta in-advisean ko lang kung anong talagang dapat kakainin o dapat iwasan. Ano, sir, naging ang inspirasyon mo para, na ito ang tahakin mo na career instead of other things sa iba? Sabi mo kanina, nag-law ka kanina, diba? Yes, So, bakit hindi mo ginawang mag-law ka in spite of that? Actually, hindi pa naman ako graduate sa law school ko. Kasi pa konti-konti lang ako kasi working student ako. Pero someday, at least may fallback ako. Pag hindi ko na kaya sa fitness, mayroon ako ibang trabaho na mapupuntahan. Oo, sa bagay. Hindi Yun ko naman ang magturo ng maganda doon. academ or papalarin kung makapasa sa bar. Hindi na mas maganda. Pero sir, dumating ba sa pagkakataon sa buhay mo na may mga taong nanlait sa'yo because of your work? Or may mga tao bang nakausap mo na naging lalo kang nagpatibay sa'yo na gusto ko itong gawin itong Mas ginagawa ko marami. Kasi during that time, pagdating ko ng Maynila, uso pa yung discrimination. Parang galing ka ng Visayas, medyo sabi nila, ay, bakit ang ano yan, patpatin? Ay, bakit ganun magdala ng damit, di ba? Kaya, na-inspire ko sarili ko na kailangan i-upgrade ko yung sarili ko. That's why, yun, nag-workout ako, pati hindi sa physically ko, pati mentally ko. Nag-aral ako. Continuous learning talaga. Kasi sa pagtrabaho naman, katulad sa CrossFit, lalo na sa New Era, ang mga kasama ko doon, mga professional, ang mga tinuturuan ko doon, mga doktor, mga lawyer, kailangan ma-upgrade ko rin sarili ko. Paano ko sa ma-deliver ng tama? So inspired dun sa mga tao na sinasabi nyo mga nanlait sa inyo dahil nga patpatin ka, no? Beside from that, yun na naging inspirasyon mo. Is there any other person ba na nagpatibay palalo? Ito na yung karirin mo talaga. Balikan natin yung mga nakaraan sa probinsya na pag mangliligaw ka ng babae, medyo advantage yung may katawan. Yun! Diba? Yun ang hinihintay ko mga kayugyugan na sabihin talaga ni Coach Ronnie. Oo. Iba yung may dating. Kaya sabi nila, maski yung damit mo 150 pesos tapos 1,000 yung damit mo, hindi naman bagay magdamit kasi wala kang body. Para Yes. sa babae rin yun. Pag magandang katawan ng babae, malaking factor sa amin na lalaki. Yes, Diba? tama. Yun ang laging unang tinitingnan talaga kung paano ka magbihis, kung paano ka tumayo. Tama. Diba? So parang napaka-importante talaga ang posture Tama, ng tao, right? So parang for how many years nyo na ba, sir, ginagawa ang nasa fitness? Para bang, ano ka ba talaga? CrossFit ka talaga? O you started from some other, before ka na nag-focus sa CrossFit trainer? Circuit training talaga ako, hindi ako nag-focus sa bodybuilding. Oo, yun talagang forte ko. Kasi Pero sir, yung katawan mo ngayon, it's built by bodybuilding or because of the CrossFit? CrossFit na talaga. Yan, yung mga ang tawag muscles kasi mo na yan. Circuit training kasi talaga ang ano ko. Kasi ang tuturo din kung aside from CrossFit, tuturo ako ng boxing, kickboxing. Oo, parang incorporate lang namin yung mga ibang activities. Bali sir, kasi ang dami-dami mong alam na pagdating sa mga ganyan. May mga trainings ka ba na inatiran here in Metro Manila or in other countries? Sa abroad, nag-training ko sa abroad, sa China, Beijing. China, Beijing. Matagal na, 2002. Tapos, kasi mahal kasing training sa abroad talaga. Hindi, Opo. wala namang sponsor magbibigay sa mga mayari ng gym. Yeah. Kaya sariling sikap lang. Pero dito, may mga training din kami sa UST, sa UP, sa mga local lang. Mga training So seminar napaka-importante po para sa inyo ang pag-a-attend talaga ng mga trainings. kasi doon mo ma-upgrade yung kaalaman mo, yung skills mo. Kasi dati, yung skills mo, luma na pala. Obsolete na pala. Meron pala mga bago. Yun ang importante sa training. talaga. Yes, so mga kayugyugan, narinig nyo coming from Coach Ronnie, napaka-importante po na tayo ay hindi na stop lang kung ano yung natututunan natin. Napaka-importante na uma-attend talaga tayo ng mga trainings. Hindi lang to para sa sarili natin, but of course, we wanted to give a good service to our customers, right? Tsaka Yes. upgraded din ng mga knowledge natin, Yes. right, sir? So, nung mga trainings na yan, meron ka bang mga competitions na
inaatinan or sinasalihan before? Ngayon, nagpaplano ako mag-a-attend ako ng mga Spartan. Kaso lang, medyo basic lang talaga yung schedule ko talaga kasi marami akong part-time na trabaho kasi nagtuturo din ako ng special child sa mga bata. Wow! Special child. Autism. ganun. Autism. Oh my God! Pero Mga ako kayog-yugan! Did you know, Coach Ronnie? Sir, alam nyo ba kami, meron din kaming Sayaw Lunas na program na yan, we're focusing more on this autism and mga cerebral palsy. may mga learning disabilities. Ang Yes, focus ko naman oo. doon, ako yung, kasi mga bata mga autism kasi medyo tumataba na talaga sila. Ang forte ko, tinuturuan ko sila paano gumalaw, kahit pa paano, mabawasan yung mga timbang nila. Kasi Yes. mga batang autism, talagang kain ng kain yun, hindi mo mapipigilan yun. Opo. Oo. Kaya ang pangunto ng mga parents yun, at least gumagalaw naman sila para hindi sila magkaroon ng sobrang laki ng timbang, magkaroon ng diabetic, hypertensive, di ba multiple disorder na sila, may sakit na sa pag-iisip, marami pa silang inintinding sakit yung mga magulang. Since when you're doing that, sir, na magturo ka sa mga ganitong klaseng may medyo physical condition? Matagal na rin. 10 years na ako nagtuturo sa mga SPED ng mga bata. As part-time lang. So until now, you're still doing it? May part-time. Tomorrow may part-time din ako, mga Wow. stroke patient, mga na-stroke. Yun, meron ako mga toro 1-on-1, mga home care, pinupuntahan ko sa bahay nila. Wow. Minsan- Are you doing that because, of course, for money, but or you're doing this kasi talagang may puso ka sa mga taong may mga ganito? Iba kasi, katulad ng stroke patient ko, after 6 months, nakikita ko, wala na siyang tungkod. Di ba masaya? Yeah. Nakikita mo may magandang development dun sa tao, nakatulong ka. At the same time, kumikita ka. Kasi malaking bigay dun sa mga stroke patient. Wow. So ibang rate nila? Ibang rate. Oh, okay. It's nice, oh. So marami tayong natutunan. First time ako nakakita ng isang coach na hindi lang pala talaga sa mga pagpapaganda ng katawan at pagpapalakas, kundi nagiging inspirasyon siya sa mga tao, may mga disability, mga disorders natin. Kaya sa mga nanonood po ngayon na meron pong mga ganyang klaseng sakit ang mga anak nila, pwede niyo pong tawagan si Coach Ronnie para po mabigyan po natin sila ng parang, parang hindi naman physical activities. May term kami doon sa SPED, Adaptive Physical Fitness. Physical fitness. Para lang din adaptive pa rin ginagawa natin sa Pwesa Fitness, diba? So, you're doing also some dancing then or buhat-buhat? Depende sa bata. Halimbawa, alamin mo muna yung bata kung anong kilig niya. Pag mahilig siya sayaw, sayaw din O, ipapasok. so marunong ka sumayaw pala? Of course, ay dancer ako yun during my college time. Oh my God! From Cebu. Alam mo, pag galing ka Cebu, magaling ka sumayaw. Actually, sir, the first time I saw you, I feel already that you're a good dancer. Hindi naman, dati yun. Talaga? kahit Pero paano, you're still dancing pa rin? Pero pagdating na sa hanap buhay, kailangan multitask force ka. Yeah, Kung kaya that's mo nice. sumayaw, sumipa, gawin mo. Kasi ito yung mundo mo. Diba? Pero ngayon sumasayaw ka pa rin? Sometimes, sumasayo ako, bachata, Oh, cha-cha, alam mo naman yun, mga social dance. Yan. Yes. Zumba. Yun ang mga sayaw natin lalo na, di ba? So mga kayog si Coach Ronnie marunong sumayaw. Baka nagdi-DI na rin po ito. Hindi ka pa ba nagdi-DI? Dati nagdi-DI. O, nagdi-DI din ka pala before, no? So ngayon, how many years ka na, sir, dito sa Gene na nagtuturo? Dito sa Ryan G, 6 years. 6 years ka na rin sa Ryan G, Kasi ano? natigil kami during COVID time. So kayo, sir, nung time ba ng COVID, dire-diretso pa rin yung turo mo? Ay doon sa gym, nagsasara yung mga gym. Tapos, nagsara yung school. Buti na lang, natanggap ako sa law office. Kaso lang, sa opisina. Pero advantage ko doon, kasi yung boss ko doon, matanda, may diabetic. Ay, physical therapy ako. Ako nagtitherapist kanya, kaya natanggap ako. Wow, that's nice, no? Can you imagine? Mas pinili mo maging CrossFit coach rather than be physical therapist, right? Actually, combination lang yun. Combination na rin kasi. kasi. After workout naman, tinitherapy ko yung client. Yun ang lamang ko sa iba. Kasi ako, yun ang forte ko yung therapy, stretching, bone alignment. Yun ang forte ko. After workout kasi pag pagod na yung client mo, kasama mo ng therapy, medyo maalis yung pagod niya. Lamang ka na doon sa typical instructor lang. Wow. Kailangan kasi may ibang alas ka na ibibigay sa client. So ayun mga kayog-yugan, grabe talaga si Coach Ronnie. Ang dami-dami niya talagang alam, Coach Ronnie, mamaya, pakita mo naman sa amin. Alam ko na you are a very good CrossFit trainer. Pakita naman natin dyan sa mga kayog-yugan ng mga simple, mga workout na ginagawa ng mga CrossFit. Especially siguro for the legs or lower Yes po. lower part, no? Okay? Watch out mga kayog-yugan. Yan, Coach Ronnie, ang episode naman natin ngayon ay magko-concentrate naman tayo para sa legs natin. Ano ba masasuggest natin sa mga kayog-yugan na exercise para mas maging maganda ang legs natin? Ito naman gagawin natin yung kettlebell swing, hindi siya sa legs, pati core strength. Okay. Bali, compound workout siya. Compound pati ito, Yeah, and pati then the core. legs. Di katulad sa iba, pag squat lang, legs lang talaga. Kaya napili ko itong kettlebell swing kasi aside from the legs, sa butt,
at sa core. Back, at saka yung core. balance mo. At saka Okay. yung quick reaction Quick para bumibilis reaction. yung pagtalon mo. Okay. At saka yung balance mo nandun pa rin. Kasi once magkaedad yung tao, nawala na yung balance. Kaya maganda yung kettlebell swing. Anong tawag po? Kettlebell swing. Kit- Kettlebell. Kettlebell. Yeah, Yan. kettlebell swing. Okay, sige, subukan natin. Okay? Yung paa mo, shoulder wide, butt out, chest out, and then always eyes to the front. Like this, and then pag push mo, push yung hips. Yan, like this. Push yung hips, like this. Push, push, push. Yan. Yan. Masarap siya sa core, pati sa hips, pati sa glutes, hamstring, sa quads. Yan. O coach, ilang bang repetition at ilang sets dapat ang advisable na dapat natin gawin ito? Pwede tayo mag-start sa 8 repetition, and then 3 sets. 8 repetition and 3 sets, mga kayugyugan. So coach, kapag wala akong ganito sa gym or not there in the gym, ano pwede mo suggestion na pwede ko Pwede gawin sa bahay? At least may buti ka ng mineral water, lagi mo ng tubig, tansay mo lang kaya mo, pwede mong gagawin ng assuming kettlebell yun. Pwede mo siya isi-swing, ganun na rin yun. Pwede yun, Oo, water. oo. Pwede rin ng tagito buhangin. Yes, pwede Diba? buhangin sa box. Sa box. Yeah, Oo, sa kasi box. mas mabigat-bigat, di ba? Sa sandbag, pwede rin. Actually, pwede rin yung yung box ng gatas ng mga anak natin. Pwede Tama, rin. tama po, tama Or how po. about yung mga bola? Pwede rin yung Yes, bola. As long as oo. meron kang bagay na Tama po, tinataas opo. mo, di ba? Kasi, beside from that, ano pa yung mas maganda pang exercise? Kung wala silang makitang gamit materials, pwede sila yung squat na lang, body weight squat. Ah, I like okay, that. ganyan. Yeah. Basta yung procedure niya, always eyes to the front, butt out, chest out. Para hindi magkaroon injury yung lower back. Okay, Yan, so lower like back, that, ganyan, coach. Yan. Opo, yan. So maganda talaga siya sa legs. Oo. Okay, so mas lalo pong mag-perform yung mga legs natin. And Tama even po. our muscles here, di ba? Opo. Tsaka napaka-importante ng legs para sa everyday use natin. Tama. Kasi, di ba? Pag mahina ang legs mo, hindi ka Mawala yung- makakapaglakad ng malayo. Mawala yung balance mo, manghihina yung tuhod mo, magkaroon yung ankle sprain, madali ka magkaroon ng ankle sprain, madali ka matalisod. Kaya importante yung workout sa lower muscle talaga. Yeah. So mga kayugyugan, ang dami nating natutunan kay Coach Ronnie. Coach Ronnie, kung ako ay habang nag-exercise at meron akong, let's say, medyo parang naipitan ako ng ugat or meron something happen during the exercise, ano ba yung pinaka-quick natin na first aid na pwede natin Ang gawin? unang first aid namin ginagawa as a PT, kung namamaga siya, nilagyan namin ng yelo. Yellow. Yes, 30 minutes. After pag mawala yung maga niya, may tinatawag kami release. Nire-release namin yun. Meron kaming oil na pinapahid tapos hinihila namin para bumalik sa dati yung So talaga napaka-advisable pala na kapag may ganong pilag, dapat talaga nire-release siya, minihilo. Pero Okay. pag namaga pa, ice muna. Pag maga, ice mo na. Ice Pag muna. nawala yung maga, Pwede pwede na i-release ulit na yun. Oo, i-release. release. So yung pa rin yung tinatawag doon. So mga kayugyugan, alam nyo na yung gagawin ninyo. Okay? So lalagyan nyo muna daw ng ice for anything na nagkaroon tayo ng injury during your workout. Naku, maraming salamat sa iyo, Coach Ronnie. At ngayong mga ating mga kayugyugan, meron na naman silang panibagong exercise na natutunan dito na naman sa Kamusta Kayugyugan. Wow, grabe yun Napagod ako doon, Coach Ronnie, sa ginawa natin. Pero napakasarap talaga sa pakiramdam. Anyway, Coach Ronnie, maraming salamat sa pagpapaunlak mo My sa pleasure amin, po sa It's na Your New Choice. Padaan kayo dito sa gym namin. Yes, naku, by the way, bago tayo matapos, Coach Ronnie, baka meron ka namang gustong pasalamatan or i-shout out dyan sa mga manonood natin. Shout out dyan sa mga kamag-anak ko sa Cebu, mga classmate ko sa Philippine Law School, mga katrabaho ko sa New Era University, mga kasama akong coach sa basketball, volleyball, at saka dito sa Ryan J. Gym. Wow. So, sa mga estudyante kong magaganda at saka sexy. At Wow! Magaganda at sexy, diba? Talaga naman. Kaya inspired si Coach Ronnie kasi nga, magaganda at sexy yung kanyang mga tinuturuan, Oh, ganun yan. Diba? Yes! Nako. Kayo ba ay may katanungan o kaya naman ay minsan may alinlangan? Ito po ang inyong SBC na nagsasabing, Kamusta Kayugyugan? Yay! Yes! Grabe! Grabe, Would you partner. imagine isang stuntman, CrossFit trainer, nasa Sampaloc, Manila? Tsaka, Diba? partner, kaba-birthday lang pala. Yes, Ni Coach, yes. yeah. Kaya Happy happy birthday po sa belated. inyo, Coach Ronnie. Coach Ronnie, belated Sobra. happy birthday. Taga Cebu. Taga Ay, Cebu. tag- Take note, guys.
Alam niyo ba, 56 years old na siya, pero grabe, ang ganda ng katawan. Yes, talagang talentado ang mga taga Cebu. Grabe Oo. talaga, no? Kaya Hindi lang siya- saludo talaga. Tsaka marunong siya sumayaw, ah. Yeah, nagbabatchata daw siya eh. Batchata. Yes. Ay ako, ha? Oo, ako nagbabatcha. Naglalabas sa batcha. Ayan. Yan ang ginagawa mo eh. Habang nagsumasayaw, Batchata. Di ba gumaganyan. kasi ganun yun? Aking ganun. Oo, di ba? Kaya Yan. nga eh. Pero partner, hindi ka talaga nagpatalo. Ah, syempre naman. Kasi, Syempre oh my naman. God, ang in-interview mo, isa sa mga hang Yeah. ng dance fitness community. Kaya Oh sigurado my po ako. God. Sigurado Alam mo ako. ba, partner, ang dami-dami na naman na nanonood natin ng mga kayugyugan na nasa dance fitness community ang mga lalaglag ang panty dito sa iyong in-interview. Yes. Ano Oh my pa nga God. ba? Eh, sa akin pa nga lang eh. Oh. Tapos nadagdagan pa. Di ba? Wow, di ba talaga? Joke lang. Baka bigla kayong hindi manood. Hindi. Sobrang kikiligin kayo dito dahil sobrang napakabait at napaka-handsome nitong ating next interview. Yeah, Kaya wag na oo. natin patagalin pa. Direct, roll Roll BDR! Pinagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Nandito po ako ngayon sa isa sa mga penthouse dito sa Azure, Bikutan, Parañaque. Alam niyo ba kung sino makakasama natin ngayon? Sigurado ako kikiligin kayo dahil napakabait at napakagwapo nitong makakasama natin. Isa sa mga heartthrob ng dance fitness dito sa Pilipinas. Kaya tara, samahan niyo ako. Okay mga kaibigan, so nandito na, kasama na natin ang ating bisita. Excited na ba kayo? Alam ko, kikiligin talaga kayo. Kaya ako, excited na rin. Let's all welcome JR, Doktok. Hey! Kayugyugan! Ayan, so. Ayun. Idol, paano ka nakapagsimula sa pagsasayaw? Nag-start ako, 6 years old. 6 years old! Wow! Kumbaga sa akin sinasabi ko sa Manila. Hindi lang ako sa palo. Labas mo kasi ng bahay, marami ko nakikita mo nagsasayaw eh. Oo. So puso yun, nasa Sugaron. Wow! Sa nakita ka no? Ayaw mo ba yan? Oo, ayun. Sinali ako ng ano ko yan. Ano yun, sabi ko. Contest. Contest. Oo. Contest na sa mga barangay. Eh, nanalo ako kasi. Wow. 6 years old. Ano siya, parang single dance yung ginagawa. Parang Natuwa yung mga judge na nakapalito sa masayaw. So, ayun, nanalo ako doon. Nanalo ako sa isang contest ng mga artist. Tapos noon, medyo na-stop. Okay. Bata. Wala pa kumbaga, hindi mo pa karir. Natuwa. Kaya doon sa Manila, nakilala ko doon yung Yo! May meron akong ano dito. Meron kang ano? Yung piece, Yung piece. Kasi Class F. Kasi ito tatlong buwit. Yeah, okay. Kaya kailangan na ako dito. So ngayon, after nun, na-stop. Kasi siyempre, nakakal ako sa school. Ito, yun. Hindi na yun. Meron iba, pero siguro dun sa school ko, hindi masyado sa mag-focus talaga sa Ano talaga? So yun, elementary ako. Wala. After doon, hindi ko rin sayaw. Kaya wala akong opportunity. Like sa school, wala. Hindi mo alam kung ano yung masasawa ko. Yan. So siyempre, pag high school, yun din, halos every December or Christmas. Yun lang talaga yan. Pero parang katuwaan, kapag sa teacher, or yung section. Lagi ka naman muna doon. Oo, yung section, ano na ako na. Kasi Excited na ako. Tapos ayaw ko na sayaw ko contest natin. Yun, so, doon lang ulit. So, neto, nung college na ako, nagputol ulit. Okay. So, hindi siya tuloy-tuloy sa tuloy. Pero, talagang dancing is national. Kumbaga, isa sa pangarap ko is maging dancer. Dancer na naman. Nakakita ako dati sa amin. Honest, tumanda na ako eh. Nakakita ako sa amin. Tapos, parang kapag nagsasayaw ako, mas nakakapogi. Ano ba? Ito gusto ko magkaroon ng grupo. So, hindi ako. Siyempre, yun ulit. Nag-college.
nawala ulit. Oo. Nawala ulit. Ulit sa pag-aaral. Oo. Kasi usually, ang magulang na Kailangan. normal minsan, nasa Victor mo lang, wala na yung alam na at naman, pagka minsan yung taxis, naiisan natin. Parang second option mo. Second option lang. Maganda kailangan mabilis mo na. So, kailangan ko, makulit ako. Noong college, pumunta ako sa mga Disco. Oo, disco. Para masaya. Gagawa ka talaga ng Oo, paraan. Nagulat sa ilawas, nakapera, sayawan. So, yun, college, nakakilala ko mga kakahanap ko ng Oo. nakakunik ka na ako, nakakunik ako na dancer siya. Ganun ako ngayon ng mga kasama. Oo, pero kayo talagang susuporta. Yan, tapos sabi ko, tayo, buo tayo ng grupo. Yun na. Yun na. Yun na yan, excited pa. Tuturo lang muna ako. Pagka, nakakalawang ko. Oo. Siyempre, kayo nagsasaya. So yun, just ako. So while in my college, nagkaroon ko ng kagrupo, doon na pumasok ko. Siyempre, dalawa ka Oo, yun na yung connection na. Oo, yan. Pinakilala na ako ng mga iba pang dancer. So, while naging lang nagsasayaw na ako hindi ko lang nasa ganun purpose. Siguro kaya doon ako, Kapag diretso ka na agad ka rin na. diretso agad sa TF. Oo, yan. Kapilate. Pero kapag malaki. Siyempre, lahat naman ang gagaling dyan. Kumbaga, sa TF doon, super top. Kumbaga, pero, mas kasi na nakareceive ka ng TF sa iyo mababa. Tapos, yung sa talent mo sa play. Sabi ko, Tsaka dati nga, kami nga, minsan hindi ko palalapit. Oo. Kasi kami kahit online lang. naranasan ko rin yun. Kasi nga para Expose. Yes. Nakakita Training. sa'yo. Yeah. Yun, gano'n ako actually rin yung start. Grupo, expose kami. Small. Gano'n tayo, pero hindi gano'n. Or, team certificate. Ano yan? Palit. Oo, diba? Makabili ka ng isang t-shirt. Yeah. Yun. Kung na-start hanggang sa nagtuloy-tuloy, kilala ko na yung Diba? Normal eh. Normal yan. Walang dancer na hindi. Oo, yun nga. So yun, nakilala ko yung ano ko. So siya, doon na ako. Doon na naging, na siya. Nagkakaroon ng love life. Oo, live. Ang nangyayari, siyempre, pinagkaanak ka na nila. Obligasyon. Obligasyon. Eh ito, college, third year, second semester, kailangan ko pa ako. Kasi hindi ko na pwede Oo, kailangan nun. Magandang attitude. 20 years old. Yun. Pero, patuloy ko rin pag-aaral. Okay na, kahit na wala. Siyempre. Ayun. Tuloy-tuloy na yung sayo ko doon. Bigyan na. Ano ba ba? Oo, maano ka na. Kapag meron ka ng pride. Yes. Meron na ako nakukuha. Siguro ay ito. 300 pesos. Okay, dalak na yun. Ayun. Kasi, siguro tayo, kaya Sa kami, yung uwi ka na, I think minimum before 200 plus eh. Oo. Yung ganun, kinita mo na lang isang sayo. Pinita ko ng sayaw na nag-enjoy ko. Pero bago yun, bago ako yung mag-serious ko ulit, talagang normal na. Oo. Hindi ko ako natanggap eh. May sinayang sila. Pero siguro, siyempre, everything happens for us. Yes. Kasi hindi ako natanggap yun. Kasi siguro ako Ano lang yan eh, pag minsan merong mga plano si Lord, hindi natin alam. Pero napakaganda. May plano lang. Lagi yun. Hindi ka man dito, hindi ka man dito. Pero talagang lugar na makakasayo. Nakalaan ko. So yun, yung time na yun, nagkaaga pa. Dancing. Siyempre, yun nga, natin sa magulang, sa labs ka na labs ka, Ayaw, naman lahat. work mo sa labs. Diba? Tayo. Okay na din. Pero hindi siya yung parang, hindi makakabuhay. Ganon. Actually, yan ang mindset ng mga magulang natin. Oo. Sila yung talaga na pipigil sa'yo. Kasi sasabihin, bakit pinagsasayawan ako? Something like that. Pero kasi hindi nila alam yung ano eh. Hindi nila alam silang idea about doon. Yun, hanapin mo ako.
Pipigil ako. Struggle ako nun. Kasi kaya nagtatrabaho ako sa dito. Yan. Kasi minsan, siyempre, hindi siya sustainable. Hindi siya sustainable. Oo. Kailangan na siguro mga pag-sos. So yun. Kaya ko, hindi nagkakakagda. So sa yung part, dumating ba sa point na kailangan ka talaga tumigil sa kaya? O meron pumigil? Oo, yun nga. Ayun kayo. Parents mo. So talagang natigil ka? Dumating talaga sa point na hindi mo na... Hindi sa totally tigil. Kumbaga, naghanap lang ako ng iba. Muna. Muna. Parang isinantabi mo. Kumbaga, sige, hindi naman super sa sayo. Wala akong regular yun eh. Kumbaga parang, kailan lang Kung kaya nasa mall, meron na meron, no? Oo. Para sa sa buwan. Oo. Kumbaga, parang sa isang buwan, isang dalawa. Swerte ka na may dalawa. Oo. Eh, Kaya, kaya sa mo. saya, sa internetyan. Internetyan siya. Yun yung naging ano. Hindi talaga naging handa. Oo, naging handa. So, Yun yung struggle. yeah, dahil nabanggit yung struggle, ano na ngayon si JR to? Ayun, yun naman. So ngayon, yun nga, from struggle, naghanap pa rin ako na magkakitaan ng sumasayaw pa rin. Oo, yung talaga na. Yung mga someday ko, fitness. Wow. Yun na ako yung sasayaw ka. 2009 siguro. Oh, wow. Kasi nagka-2005. Ay, So yun, yung 4 years na yun, hinahanap ko. Struggle talaga. Hindi mo talaga, ano. Connections, nanood ako ng TV, yan, yan. Kaya ako kaharap ko siyempre, halos, kaya ako halos ng dancer, kaharap siyempre sa TV. Ito, kaya pag nanonood ako, kasali dyan, makakasal ka. Siyempre, habang nagtatrabaho, pag nakapanood mo yun, ano ko rin. Oo, kaya nasa eager ka pa rin. Oo. Kasi yun, hindi nga ako sa nasa Pilipinas, yung mother ko, meron siyang parang kakilala or schoolmate, kabata, Pilipinas. Okay, aerobics pa ang tawag Yan, niya. Okay, aerobics. Inayo ko yun. Siyempre, kasi ako eh. Alam? Ay, right. Pero ito yan, lahat naman tayo ganyan. Kasi no choice. Sige, sa'yo to. Nag-order mo. Nag-like mo. Tapos tapos nagkakakaan. Idea. Sa mga passport. Sa mga boss. So yun, yung like ko. Sige, like ko yan. Paano ba? Ano yun? Kita. Siyempre, ano mo eh. Ilang oras. Ilang oras, kikita ka. Yun na, pinakilala na ako. Ayan, ko. Kasi na ako na yun. Kaya, isama-sama ka. Oo. Observe. Oo. Observe ka. So yun, naliwanagan ako. Nagkaroon ako ng parang idea na. okay, idea. Nag-spark dito. Hindi ko na. Hindi ko nakikita mo sa sila. Sige, ako. Yun na. Doon na step. Pag-ihalan mo. Step by step. Nakakaya. Observe. Punta mo na ako. Doon ako sa hindi na makasahil yun. Neutral ko. Parang ako lang sa music. Parang ayaw ko maparang sa susunod. Ano ako doon? Pero wala akong tayo doon. Nabitin ako. Nabitin ko ako ng mga para lang maaral ko yung Talaga ang tiyaga. Oo, ganun eh. Hindi ako pinabayaran doon. Ano ngayon? Mag-invest ko yun. So, kaya mga kaibigan, hindi mo talaga pwedeng question eh kung magkano na siya ngayon. Kasi lahat yun, sinimula niya from scratch. Kaya alam mo, naniniwala kasi ako mga kaibigan, na ang mga dance fitness instructor, they deserve to be paid. Nang deserve. Kaya ako talaga, salute and respect kay JR to. JR Doctor na yan eh. Okay, so sa tagal mo na sa pagsasayaw, idol, meron ka ba na gustong ibahagi sa amin na naging achievement mo na yung pagmamalaki mo? Nag-audition ako sa isang team or awalan ko so talagang dance win sa akin, dance win natanggap ko. Yun. Then, sa fitness, isa sa mga achievement ko is
Papagina yan siya. Wow, yun na yun, no? Yung sinasabi niyo walang mararating sa sayaw. Ayan, si Adolfo, ang layo na natin. Dahil sa sayaw. Malayo ko pa, malayo pa yung kailangan. Oo, pero may narating, yes. Kasi karamihan na sinasabi, wala kang mararating. Dami doon. Pero sa tingin mo ba, kung hindi ka nagsasayaw ngayon, kung nakapasakat sa pinag-playa mo, nasa kaya ang isang JR Doctor na baka nasaan pa rin ako sa gold. Babantay ng gold. So dahil dyan, sa dami mong pinagdaanan, ang dami mong achievements, idol, ano sa tingin mo yung naituro sa'yo ng pagsasayaw na nai-apply mo sa buhay? Siguro ito, yung coordination, yung tinanong mo yan, Oo. feeling positive. Kasi kapag nagsasayaw ka, pinakalain yung buhay. Yes. Lalo ka sa mga kaya mo. Sa pagkita mo, parang ang naman nila may problema. Kaya ako, may problema ako. Problema ako. Pagtapak ko ng stage or ng fitness, kailangan mo. Yan. Kailangan hindi nila maramdaman yung kailangan lagi. Positive. Positive. Yun yung siguro isa sa pinaka maging positibo. Kahit ano. Kahit wala na ako sa dancing o sa fitness, kahit may problema ako, hindi maramdaman. Kasi nga, hindi na natulog ko. Hindi na natulog. Kaya kung gusto niyo mga kaibigan maging gwapo tulad ni Doc J. Yan ang sikreto. Yes. Be positive. Always be positive. Kumbaga, batik naman sa negative situations, kaya mo siyang control. Siya mahirap yun. Totoo. Meron din yung mga type na sobrang pero, doon ka pakalaksin. Kumbaga kahit yung problema, kaya magturo eh. Problema talagang nandiyan naman ako. Hindi mo ako. Pagka nag-focus din sa problema, walang problema. Sayaw, hindi na makapagtrabaho. Pero, Kaya nga yung iba, natidepress. Kasi tumatangkay sila sa problema. Ang importante, alam niyo mga kaibigan, yung problema, wala ka na magagawa dyan. Kailangan mo pagtutuunan yung solusyon. Kasi pagka pinokus mo sa problema, wala na. Problema ka, umumok mo ka na. Pero pag binaliwala mo yung problema, nag-focus ka sa solusyon, magugulat ka yung problema ko. Yan ang isang doktor. Ito ngayon, kumbaga wala nang ganun eh. Walang ibibigay sa'yo ng problema. Taas. Kaya, hindi mo kaya sa Ayun yun. Ayun nga sabi, problema, pinagdadaanan. Hindi nila kaya. Tama yan. Yan ang ano, yun ang isa sa pinaka-lesson. So siguro naman, itong susunod kong talong ay karapat-dapat kong talong. Dahil sa achievements, dahil sa pinagdaanan, dahil sa mga natutunan. So ngayon, this is the time. Ano ang maipapayo mo sa mga aspiring coach and dancers na nanonood ka? Advice ko sa mga dancer na gusto mag-fitness, magkaiba yun. Dancer performing sa fitness teaching. Pero, yun mo rin aralin mo. Dancer ka din. Ano naman mag-performing? Aralin mo how you teach. So, how you teach, dyan ang papasok yung mag-perform ka ng habang nag-perform. Yes. Yun yung yes. Meron doon kasi mga instructor. Advantage pag dancer rin. Kasi may performing. True. Meron naman fitness, mag-performing. Kaya meron naman mga fitness na talaga teaching. Wala sila sa pagkasal. Yun yung lamang. Yun doon mo nakikita yung identity. Doon mo mapasok yung identity. Kumbaga, may sarili, uy, pag sinabi J.R. Doctor yan, pag gumanon lang yan. Alam na. Diba? Kasi yun yung identity na sinasabi. Kumbaga, kasi ano eh, kaya ang maganda na yun sa fitness. Medyo nag-level lang. Mas nag-level. Kasi pinasok na talaga ng mga dancer. Kapag sasabay na yung, kasi nga dati sabi ko, ayaw ka dati yung fitness. Kasi kapag Napapatingali. kahit pinali. Pero gusto na, boring. isa bang difference ng dancing sa fitness? Ang choreography-wise, sa dancer kasi, yung 8 counts, bubusugin mo yan ng galaw. Unlike sa fitness, yung 8 counts, isang step na ulit. Hindi mo pwedeng busugin yan. Mas madali. Mas madali. Mas okay. Yung isa, magtuturo din ng fitness. Parang ano yan eh.
spoon feeding. Talagang subo mo sa kanila. Kasi ang sa fitness kasi, hindi ko fitness na yung mga dancer. Siguro meron dyan. Pero, Iba pa rin. Oo, iba pa rin. Average level. Kaya hanggang maaari, pag fitness na yung tayo. Oo, yun. Kasi nga yun nga, may mga nakikita ako na mabago. Na nag-fitness, nag-perform, hindi nasundan. Ang nangyari na loob. Eh, pag fitness kasi tayo, kailangan mag-exercise yun. At Hindi ikaw. Oo, kasi pinayaran ka para matuto sila. Yun. Hindi para panoorin. Kasi gusto ng fitness, dapat maayos sila, maging fit. Papasayo sila. Iyon yung importante. Iba yung kasi hindi perform. Tulog na. Hindi na performing. Yes. Kaya pag nadala mo yung performing sa fitness, wala. Kaya yun ang advice ko. Tsaka napakasarap tignan na pag sumasayo ka, napapasayo ka siguro. Bilang fitness instructor, yun yung pinaka-yes. Importante yun. Pero sa pagsasayaw, napakasaya na napapatungan ka sila. Kasi nagpe-perform. Kaya magkaiba yun. At also lang yun parang ano na lang yun sense of humor na yung mapatawa mo sila. Iba yun, napasabay mo na, patawa mo, napasaya mo. Napabili mo. Yun. Ano yun? Kumbaga, Full package yun. Full package yun. Pag inaari yun, inuunti-unti. Yes. Hindi mo pwedeng ano yung pagsabay ng bago pa, kailangan. May bigay mo din yung gusto. Hindi agad yun. Kumbaga, hahanapin mo eh. Kumbaga, ito, isa sample. Sample ito na ng fitness. Package. Sample 40 or 50 na pataas. Ano yan? Ang technique ko dyan, mag-a-adjust ako ng playlist. So, yung playlist ko dyan, kailangan yung slow or yung Kaya makakasabay siya. makakaliw sila doon sa music. So yung medyo medyo mahirap naman eh. May mag-program. Yan, mapapasok tayo. Yun yung tinatawag natin playlist. Ito dapat bilang instructors, kailangan natin marunong tayo mag-adjust talaga. Hindi pwedeng kaya nga tayo kasi bilang instructor, para tayong teacher. Right? Gabi pa lang, magawa na tayong lesson plan. Di ba? Kaya hindi pwedeng walang program. Hindi pwedeng maisipan mo lang, ito gusto ko. Kaya talaga marami kayo matututunan. Di ba? Marami pa yan, kaya napakulangin na yung oras natin. So ayun mga kayubyugan, nandito pa rin tayo Alam niyo ba kung bakit naiba yung location namin? Umulan. Anyways, malapit na tayo matapos, kaya jump pa rin kayo. Huwag kayong aalis. Nandito pa rin kasama natin ang heartthrob ng dance floor. Hey! Yeah. So, ayan, kapatid, idol, give it away kung sino ang gusto mong pasalamatan, baka may gusto mong i-promote. Yeah, syempre, unang-una, salamat kay Brother EA sa opportunity na nakapag-share ako ng Buhay. buhay or ng Inspiration. Yan. Kumbaga, kung gusto ko yun, kaya sobrang thankful din ako. Bigyan ako ng chance. O isa ako sa napili dito. Thank you. And then, syempre, sa brother natin na pogi na si Mark. Mark, no? Mark. Thank you, bro. Thank you. Yan, sa Pwersa family. Thank you so much. Promote ko lang din. So, ayun, pwede mo promote, pwede naman. Ikaw pa ba? Yeah, ipo-promote ko lang yung Bounce Fitness. Actually, ako ay master trainer na ng Bounce. Wow! Yeah. Ako na yung nagbibigay ng license. Wow. Sa mga gustong training ng... Yung Bounce is trampoline workout. Yes. Yan, magkakaroon ako ng training yan para maging instructor sa February 25. Yun, sa linggo na. Sa linggo. Sa linggo na. Yeah, sa linggo. Kung interested kayo, you can message me, bibigay ko yung number or Facebook or kung anong pwedeng contact number. Yes, sige. Alright. So, yung Facebook mo, announce mo, tapos magpa-flash dito sa screen. Yan. Anong Facebook mo? Facebook ko, JR Doctor. Yan. Walang R, Yan. Hindi ko Broadway. Yan. J lang, J. Star as Doc. Yan. Yan po yung nakikita nyo sa screen ngayon. Yan. And your number? Number ko is 0992-647-9521. Yan. Nagpa-flash na rin yan ngayon sa screen. Yeah. Okay. Pagka So, interested sila, social media account, iba? TikTok, YouTube? JR Doctor din, pati YouTube JR Doctor. Yan naman tayo. Thank you. Tapos, pag kailangan nyo sa mga class, sa mga dance fitness class, tawagan nyo lang siya. Yes. Correct nyo lang, huwag nyo lang padaanin sa akin. Joke lang yan. So, yan po ang ating bisita ngayong gabi.
Ayan, isang episode na naman ang natapos natin dito sa ating show. Kaya yan ang nakasulat sa aking tala sayawan! Hey, bro. Yay! Yes, Yan, no? grabe. Grabe yung buhay ni JR Doctor. Oo, Salute dami. talaga ako. Alam mo Yes. ba, nung nag-interview kami, ang haba talaga. From start hanggang magtanghalian, nagkukentuhan pa rin kami. Yun na nga dapat may schedule tayo ng 11 Inabot kayo na hanggang tanghali. Yes, Pero yes. hi, JR Doc, no? Thank you for inviting us. Thank you for having us pala na may interview ka namin. Yes, salute ako Share sa'yo, mo brother. ang buhay mo sa ating mga Kayugyugan. kayugyugan. And of course, gusto rin natin bigyan ng pagkakataon din to invite din yung mga gustong matuto ng Bounce Philippines. Fitness. So, Bounce Philippines. Yan. Bounce Philippines Fitness, ba? oh. Yeah, Bounce Fitness. Yan. Siya po So, ang master trainer dito sa Pilipinas. Yes, so siya yung nagdala. nag-i-issue ng Yan. license for the Yan. bounce instructor. So another, ano po ito, knowledge. Another for, para meron kayong bagong offer sa inyong mga class. Yes, so Yan. ina-invite din namin lahat po ng mga dance fitness instructor dyan na pag-aralan din itong bounce kasi Yan. wala namang masama na mag-train tayo ng mga iba't ibang mga programa. Yes. Ito ay para sa atin. Tsaka ang learning ay never stop. Yes, so sinusuportahan ng puwersa ang bounce. Yan, ni JR Yan, Doctor. ni JR Yan. Doctor. Yes. Yan. So, maiba na tayo. Oo, dahil partner. napaka-excite. Alam kong na-miss nyo po siya, mga Tsaka- kayugyugan. Tsaka hindi to partner Ito yung extension to dahil araw pa rin ng mga puso. Yes! Extension to. Kaya, welcome na natin, Doc Jude Judel! Estrada. Yes! Magandang gabi po sa inyong Yan. lahat. Hello po, Puwersa. Hello, hello, hello. Happy hello. Valentine's. Happy Yes. Hearts Day. And hello po sa lahat ng nanonood. Shoutout po sa mami ko. Advance happy birthday po. Botoy na Happy birthday, Mami! Mami! Happy birthday! Ayan, ngayon po, andito po, buti naman nakasama na ako live, di ba? Correct. Oo nga, na-miss Opo. ka namin Hindi po kasi ako tagal nakakasama, pero po, pag nandito po ako sa Maynila, I make sure nakasama ko po ang aking Puwersa fam para po mabigyan naman po tayo ng live na kaalaman bukod po sa Yes. napapanood nyo. Speaking of napapanood, Last week, ang topic natin is about Hypertension. Hyper. Oo, so dahil- since buwan pa rin ng puso, Oo. Ito yung importante natin itong malaman kasi sa buwan, di ba, nung last week, pinagkikunento ko na kung ano ang hypertension, paano Yes, may yes. iwasan ng hypertension, ano may mga pwede mong gawin para hindi ka magka-hypertension. Or kung Yes. meron ka na, paano mababawasan pa o mawawala. Tonight, ang pag-uusapan naman natin ay isa sa mga sinatawag nating silent killer. Opo. Oy. Medyo silent killer. Kasi, ano yan, habang pumapatay, nakaganon. Then, ano siya hindi mo alam na pwede na pala siyang maka-apekto sa'yo hanggat may nararamdaman ka na. Kasi Ala. minsan, nandyan siya sa katawan mo pero hindi mo siya napapansin. Hindi So, mo nalalaman. magugulat ka na lang, meron ka na nito Oo. sa katawan. Tama? Ang tawag dito sa saan to, pupunta na tayo doon sa topic Sige. natin. Yes. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa dyslipidemia. Dyslipidemia. Sa ang dyslipidemia, Okay. sa pagkalaman po ng lahat, ito po ay yung abnormal na pagtaas po ng ating mga lipids, ng ating mga kolesterol, ng ating pong mga triglycerides, ganon. Di ba nagpapalaboratory naman po kayo? Nagpapalaboratory Yes, naman yes. kayo. Kasama sa laboratory natin yan. At essential po yan sa aming mga doktor. Okay. Tinitignan po natin yung mga values na yan kasi yun po ang magtutulong sa atin kung meron po bang dyslipidemia tayo. Ngayon, etong dyslipidemia po. Dyslipidemia. Ayun na yun. Dyslipidemia. Okay. Dyslipidemia. Oo. dyslipidemia. Yeah. Ito ay, kaya ko sinasabing silent killer kasi ito ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng mga sumusunod ng cardiovascular disease, yung mga Okay. atake sa Atake puso. sa puso. Pwede siyang din ng magkaroon ng risk ng pagkakaroon ng stroke o Wow. Oo. At saka yung pangatlo, yung peripheral artery disease o yung mga namumuo ng mga cholesterol dyan Oo. sa mga, Sa mga ninyo, litid-litid. sa mga litid-litid, Ayan. sa mga paa ninyo, sa Wow. mga kamay, ganyan. Ngayon po, karamihan sa mga bansa na may mataas na level ng dyslipidemia ay dahil sa pagkakaroon po ng
pangit na diet. I mean, yung poor diet Poor and then diet. yung lack of physical activity. Yan yung Ayan. top 2 causes po kung bakit meron Yan. tayong ganun. Kaya po, essential na napag-usapan natin itong dyslipidemia kasi ito yung isa sa mga pinag-uugatan ng mga sakit. Minsan, bakit ka ba nagkakasakit sa puso? Bakit ka ba nasustroke? Bakit ka ba nagkakaroon ng peripheral artery disease? Yun pala dahil mataas yung cholesterol levels mo. Yun. At kung speaking of cholesterol levels, meron tayong mga 'di ba blood chem na kinukuha. Yeah, oo. Ang isa sa tatlo dun sa tinitignan namin din bukod dun sa iba pang mga parameters sa blood ay yung mga sumusunod yung triglycerides, HDL at saka LDL. Ito pong tatlong to, ginagamit po natin ito pang-determine kung tayo po ba ay may dyslipidemia. So, yung number 1, yung triglycerides. Ano ba Okay. trabaho niyan? Kasi nakikita niyo yan sa labs. Lagi namin nakikita yan sa request. Oo, nakikita sa request. Ang triglycerides, ang isa sa mga trabaho niyan ay magbigay siya ng energy habang nagsi-circulate sa katawan mo. Okay. Yung cholesterol, gagamitin mo as energy. Energy. Tapos, pagka natapos na yung araw, halimbawa, hindi mo na gagamitin, yung extrang mga energy, iso-store mo siya. Dun sa triglycerides mo na-store yun. Okay. Yung energy. Ngayon, pag sobrang taas noong triglyceride levels mo, Nai-stack lang siya. oo, at saka hindi yun maganda. Kasi Oo. pag mataas ang level ng triglycerides, nag-i-indicate nyo na meron ka pwede ka naman sabihin na may dyslipidemia, tapos pwede pa siya magkaroon ng risk na tinatawag nating acute pancreatitis naman. Wow. Kumbaga Acute parang meron siyang, pancreatitis. oo, yung pwedeng apektuhan pa din yung pancreas mo dahil mataas yung So, di ba triglyceride ito yung sinasabi levels. nila na mataas ang pancreas, ito yung misang natutulog ka na bigla ka na Oo, hindi parang- magigising. Oo, ganyan yun. Ito yung bangungot, tama? Oo, yung pwede, parang Sabi sinasabi nilang lang parang bangungot, pero about Yun sa talaga yun. pancreas Oo, talaga nagiging siya. risk factor siya actually. Naging risk factor. Risk factor siya sa So, pagkakaroon ibig sabihin, ng... karamihan ng mga gano'n, may problem talaga sila ng dyslipidemia. Oo. Dyslipidemia. Usually may underlying dyslipidemia. Yung next naman, ito, magandang pag-usapan din natin, magandang malaman nyo rin po, pag nakikita nyo po sa laboratory nyo, merong HDL. Yes, Ano ba yung yes. HDL? Ito yung high density lipoprotein. Ngayon, ang trabaho po nitong high density lipoprotein natin ay pumick up ng mga bad cholesterol natin. Kasi siya ang laman kasi ng HDL mo ay konting cholesterol tapos mostly protein. Ngayon kinukuha niya ngayon sa blood vessels mo yung ibang mga bad cholesterol. Yung Kaya mga tinatawag bad. siyang good cholesterol. Parang Okay. nagpupulis siya ng cholesterol. Okay. Ngayon, pag mababa naman ang levels nun, hindi rin maganda. Yun din yung pwedeng may dyslipidemia kasi mababa yung levels. Dapat palaging, ang gusto natin, mataas yung HDL natin. At lastly, dun sa laboratory test na titig natin, yung LDL na tinatawag. Yung LDL. low density lipoprotein. Ito naman yung, kung may good, meron namang bad cholesterol. Yung sa bad cholesterol na tinatawag, ito kasi ay namumuo. Ang di maganda sa kanya, dumidikit siya dun sa blood vessel, tapos namumuo. Pag namuo siya, nagiging plaque. Oo. Ngayon, pag yung plaque na yun, di mamalaki na, lalo pa siyang mag-a-attract ng maraming LDL. So magiging bara. Nababarahan. Oo. Kaya ka din nagkakaroon ng high blood. Kaya ka Yan. din pwede magkaroon ng stroke, ng sakit sa Okay. puso. Dahil doon. So ngayon, alam na natin, meron na tayong tatlong yan. Paano ba natin may iwasan? May kulang ka, Doc. Ano? Ano yun binanggit mo? Ano? HDL, Oo. LDL, Oo. tsaka triglycerides. Yung LDR. LDR, naku, mahirap yan. Pero kakayanin. Pumasok ka pa Naku, talaga. pumasok talaga. oo. Anyways, Talaga. paano ba natin to? Hello po, ayan. Dahil exciting yung topic na wala na tayo sa no? Na-excite yung mic. mic. Paano ba natin siya matutulungan yung taong may dyslipidemia? Meron tayong mga paraan. Unang-una, yung ginagawa natin sa puwersa, exercise. Exercise. Oo, exercise. Yun, no? I cannot overemphasize the importance of exercise po sa pang-araw-araw nating Wow, buhay. talaga. True. Dahil po dyan, malaki po talaga maitutulong, hindi lang sa cholesterol levels mo, kung hindi sa pangkalahatang function ng buhay mo. Tama. Yes, Okay? tama. At saka ang recommended po nun, 30 to 60 minutes po per day. Sana. 30 to 60 Oo, minutes. 30 to 60 minutes. Tapos kung kaya pong better pa na, araw-araw, mas Much maganda. better. Mas maganda. At saka kung halimbawa, gusto nyo pong masaya na klase ng exercise, magpuwersa po kayo. Yun ang pinakamagaling fitness. doon. Yun yung gagawin. So that's number 1. Yes. Pangalawa, syempre kakain tayo ng mga pagkain na mataas sa fiber. Yes. Yung ibig sabihin, yung fiber nakakatulong para walisin lahat ng mga
cholesterol na Cholesterol. nandun na Yes. naiipon. Mga fiber. Pangatlo, matutulog. Mga leafy vegetables. Green leafy no? vegetables, yung mga complex carbohydrates, gagawin natin yan. At susunod naman, kailangan nating matulog as much as possible 6 to 8 hours per day. Yun po ay Matulog. para maka-repair. Madam, alam ko masyado kang busy, pero kailangan po nating gawin yan. Matulog. Pa-practice po How natin I yan. wish. Oo, How kakayanin I naman wish. po yan. Yeah. And lastly, kung pwede po tayo makaiwas po sana sa bisyo, ang Nako. excessive na paninigarilyo at Oh my pag-inom God. po, pati vaping, pasensya na pasintabi sa mga nag-vape. Pero lahat po yun kasi in excess, hindi rin po siya maganda. Totoo. Lahat Okay? naman ng sobra, Oo. masama. Shout out. Kaya po, yun po yung mga paraan na pwede makatulong sa atin. And kung halimbawa nagla-lifestyle change na tayo at hindi pa rin po talaga bumababa yung ating cholesterol levels, then kailangan na nating Pa-check. maggamot, magpa-check. Ano yun? Mag- Talagang, maintenance. pag mataas ka na, kailangan na may maintenance ka na. Yeah. Oo. talaga. Pero not necessarily cover yun. Pwede kasi din mawala yun. Oh, Basta okay. maganda yung levels mo, discipline ka, Yeah. nag-lifestyle change ka na maayos, pwedeng mawala yung gamot na ginagamit natin para pampababa ng mga Ang mahal pa man cholesterol. din ng maintenance. Oo. Ang Kaya kung mahal. hanggat kaya naman natin sa lifestyle change, Yeah. lifestyle change na Yung muna mga tayo. maintenance company ngayon na nagpapadala ng mga naglilinis Yes. ng hotel. Ang mahal Hindi nun. yun, iba yun. Ah, ano iba ba? na naman yun. Iba ba Kaya, yun? kaya Doc, napaka-importante talaga na hindi lang tayo dapat nag-exercise, whatever Yes. it is, either you do walking, biking, dance fitness, or gym, dapat Correct. sinasabayan talaga ng nutrition. Nutrition, good diba? diet, Good proper diet. diet. Kasi Oo. po, pag lagi tayong kumakain din naman ng mga bagay na hindi maganda sa katawan natin, Yes. dun pa rin lalabas yun. Tapos pag hindi mo naman na-exercise nga, yun, hindi mo na i-burn yung mga kinain mo. Kailangan, Kailangan, diba? na kailangan nating i-burn. Oh. High blood, High blood yes. na. Kaya po, dun magsasanga-sanga. Kaya nga sabi ko, ang dyslipidemia ay yung parang gateway yan para magkaroon ka ng Sakit. Oo. hypertension, So, stroke, sakit sa Siya puso. yung pinakang start-up. Oo, kumbaga, pag doon pa lang, nabawasan mo na yung risk mo para magkaroon kang dyslipidemia, maraming mga sakit din na ma-affect para bumaba din yung chance na Mapiprevent. magkakaroon Tsaka ka. Doc, malalaman mo lang ba siya na magkakaroon ka ng dyslipidemia kapag nag-laboratory ka? Oo. Hindi ko siya ma-feel na, ay, pakiramdam ko. May, meron ako." kasi kung iisipin nyo, yung mga Asian people, basic, tayo naturally slim tayo. slim. Hindi tayo katulad ng mga Caucasians na malalaki. Yeah. Pero, isa tayo sa pinakamatataas ang cholesterol levels. Bakit nga ba, Doc? Oo. Bakit? Kasi yung consumption kasi natin ng Pagkain. food, o kung ano yung kinakain natin. Oh, Kaya yeah. kahit payat ka, hindi mo alam na mataas na pala yung cholesterol mo. Kaya Tama, dito na tama. po papasok yung kahalagahan ng pagpapacheck up po at pagsasangguni sa doktor. At least po sana once a year, kung healthy naman po kayong individual, kayo po ay magpapakita sa inyong mga doktor at least once a year. Ma-check lang po. Yes. Gawin po natin siyang habit para ma-check lang po na parang, okay ako sa buong taon, okay pa tayo. Yes. Walang problema. Kasi kung makikita, mas maaga nating magagawa ng Oo. solusyon. Sabi nga, Napaka-importante prevention yun. is better than cure. Oo. Di ba? Yes, nako, Yeah. napakalaking tulong talaga yan sa Grabe. ating mga kayugyugan, no? So, mahalin natin, hindi lang ang ibang tao. Mag-start yan dapat sa sarili natin. Totoo. At kung mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang mga asawa natin, mga anak natin, dapat tayo ay nag-uumpisa sa sarili natin na mahalin. Love yourself Yes. by taking care of yourself. Yan, Totoo napakalinaw naman yan. ah. Amen to that. Mahalin ang mga asawa, hindi si kumare. At si kumpare. Wag naman yun. Di ba? Wow! Yeah. Oh, February 15 daw, love yourself. Sabi ni Boss D, ang February 15 ay para sa mga single. Paano kala naman? Paano Wow! kala ba? Oh, yan Ayos May advance kasi na tayo. Di ba may isa kasing lugar na nagbigay ng leave para dun sa mga singles leave. Kasi Yeah. nga, Wow. para mabawasan yung stress na nakita nila yung dalawang magjojowa. Tama. noong February Oo, 14. tama naman. Nakakaingit nga naman Kaya baka yun. maging panukala. Pero kung ano man yun, importante pa rin na alagaan natin ang ating sarili.
Yan. Doon tayo. Okay? Okay yun. Maraming Talaga pong naman, salamat, ha? Sana po mga kayugyugan, kayo ay may natutunan na naman, di ba? Okay pa? Nakita nyo naman. Yan, no? okay pa Oh, daw. tuloy. Oh, Okay pa sandali, daw tayo, sandali. pwede pa daw. Humihirit. Okay daw, pwede pa daw. 15 Okay. minutes pa. Yan. Okay. Oh, Doc. Mayroon akong kasi parang nabanggit sa akin kanina ng mga PX na gusto daw nila yung segment natin, nagtuturo tayo ng mga Mga movement. exercise. Oo, meron mga akong exercise. dalawang bonus na gagawin sa inyo. Wow! ngayong araw. Yes! Wow! Wow! Woo! Okay. May bonus. Dalawa. Una, yung tamang pagbubuhat para po kayo ay hindi sumakit ang likod. Yan, Okay, tama bonus yan. na to, bonus. Yan. Una, ganito po. Ayan, oh. Akin na. Ah, Akin na, Doc. number one, Number 1. kailangan po natin gumamit ng ating mga hita. Huwag nyo pong gagawin na Ito po, sample. Ito. Oh, lapit daw, lapit. Sino mga Ganito, magsasample? oh. Yan. Kung pupulot kayo, ito kunwari, huwag nyo pong gagawin to. Yan, wag niyong gagawin yan. Ayan, masakit po yan sa likod. Pag lagi-lagi nyo pong ginagawa yon, masasakit po yung likod nyo. So, ang better way to do it, pag ano yun, pupulutin kayo yung bagay o may bubuhatin, bend your knees. Yan. Ayan. Yan. Pwede rin naman. Ay, ano? Subukan mo. Paano daw yan? Paano pag Oh, baba. Sige, ulit, oh, kunin mo ulit, daw na. ulit. Oh. Oh, Yan. ayan, ayan. Oh, ano? Direct, pakita natin. Direct. Ayan. Ganyan ba? Ganyan. Yan. Yan. So, Yan. kailangan pala, Doc, nakabend ang knees. Yan. Oo. Ito Ito Ah. pa. Isa. Kunwari, Ito pa. mabigat yung bagay. Kahit magaan o mabigat. Ganito. Papakita ko sa inyo. Imbis po na diretso yung tuhod nyo kukunin, magkakaroon kayo ng strain sa likod. Totoo yan. Ang gagawin nyo po, bend your knees, lift with your thighs. Pag ganyan nyo po, so mas magaan. Yan. Kasi noon ay manggagaling na sa legs ninyo, hindi na po sa likod. Yes. Distributed na po yung weight niyan. At saka yung Yes, totoo po yan. pagbubuhat. Okay, that's number one. Yung Okay. pangalawa naman po, Number one ulit, number one, number Gawin niya one. ulit. Yan. O, cut. kuha ka. O, miss ka to. nahulog. Kuha. Ito kunwari, o miss ka. Kunyari lang, Buhatin mo yan. kunyari. Yan. Ready? O, buhat. Buhat. Squat, buhat, baba, taas. Taas. Yun. Yun. Okay, dahan-dahan. Yan. Ang bigat pa rin. Bakit gano'n? Pag ikaw ba na ang bigat pa rin? Oh, ikaw, ikaw, kung Jo, easy, subukan. ayan, ikaw, Miss Jo. O, Ayan, tingnan ikaw. mo, ha? Naka-high heels pa yan, ah. Oh, Yan. sige. Baba, sige. galing dito. Oh, Ayan, yan. buhat. Sige. Dito buhat mo. sa Go, baba. go, go. Sa baba. Yeah. Yun. Oh. Diba? So, Nam- hindi lang pala Namula. Hindi lang Oo, siya sa correct. pag-bend ng tuhod. Yes. Kailangan may proper kung saan mo talaga Oo, kung hahawakan. saan mo hahawakan. Oo. Halimbawa, Yan. yung practical use niyan, yung mga galon sa bahay nyo, Yes. tubig, bigas. Hindi pwedeng yung mga lang. kahon-kahon. Imbis na masistrain yung likod nyo dahil straight nga yung tuhod, i-bend nyo siya ng konti. Ayan. Ayan. Yan, beben Tapos nyo. buhat. Ano daw? Ano yun? Oh, pwede pong inhale, exhale. Yes. Ano naman pong, kung masyadong mabigat, mas Inhale. makakatulong pag huminga ka naman lang. Inhale, tapos exhale mo. Shhh. Sa release. On. Paano to? Wala, dapat po relax yung mukha nyo para po. Ayan, ito. Yan. Yun! Sinasabi ko na Okay, talaga. actually, makakatulong to sa mga mag-aasawa. Oo. Kasi mas tatagal na kayo. Kailangan nyo lang Doc. i-bend ang knees. Paano kung yung asawa tamad, tas kailangan ihagis sa labas? Ay, Paano di yun? buhatin mo Paano din asawa mo. Ganun lang. Bend your knees mo din. Tapos hapis mo siya palabas. Okay, ito naman so, yung pangalawa. Pangalawa, yung pangalawa yan. naman. Kasi ito, practical to, para doon sa mga laging nagsasampay, naglalaba, ganun, no? Naku, Ito yung yan, exercise mga mommies, pakinggan Oo. niyo si Doc. Ito yung gagawin Ayan. yung exercise para hindi kayo masyadong sumakit yung katawan nyo sa kakasampay-sampay. So, ganito lang. Ganito. Lagay nyo lang yung kamay nyo dito. And then, reach to the diagonal. Ganon. Tapos balik. Kabila naman. Balik dito. And then, angat. Balik. Angat. Di ba kasi pag naglalaba kayo? Lalagay, sampay. Ano naman po? Nakakatulong yan kasi yung upper back nyo at saka yung shoulders nyo ay lalakas. Yes. Pag ganun po, hindi kayo masyadong lalo na kung mabibigat yung mga sinasampay nyo, Yes. yung mga kumot, kubrekama, pantalon, angat. Yes. Kasi yan. ako, Doc, ang ginagawa ko, pag nagsasampay ako from the washing machine, tama, kukunin ko, diba? Ganyan lang. Oo, pero Pala yun. ano kasi yun? Dapat pala pagkaganyan ako. Oo, hindi. May pagka... At saka yung kasi, di ba hindi lang ka lang dito sasampay, talagang inaabot mo naman dito. Yes, oo. So, So, may you need to twisting. reach out more your Oo, i-reach mo lang Stretch. yung hand your mo. stretch your hand. Para yung practicality niya, yun nga, panasasampay ka,
may kinukuha ka, hindi masyadong masakit sa likod tsaka sa back. Oo, upper back. tama. Okay, so yun po yung bonus Wow, natin. grabe! Woo! Naku, Palakpakan naman thank you tayo. so much, Doc Ugel. yan. Ang dami-dami na naman Grabe. natutunan ng ating mga kayugyugan ngayong hapon na At to. nakakatuwa, dito sa no? Pwersa Menu. Siyempre, ang ating Boss D ay nakiki... Thank you po, Boss D. Yes, Boss D! Grabe. Thank you so much. Grabe. Thank you, Boss D. At yan sana po mga kayugyugan, may natutunan na naman kayo Yes. ngayong gabi sa Correct. ating Pwersa Menu with Yes. Doc Eugel. Salamat po, At salamat nako, po. Yes, Partner. Partner, yes. Maraming salamat sa lahat na nanonood sa ating live. Yes. Yes, thank you so much sa Team Earl, sa... Yes, ito is Motoworks. Yan, na Yes. matatagpuan sa Nueva Ecija. Yes, thank you so much pala. By the way, I would like to announce pala on March 3 kay hi to Miller. Yan. Yeah. Hi Sir Miller. So March 3 sa Philippine Fashion Trends. Yes. Nandun po kami ni Coach EA and PX Cat. Cat, Mapapanood nyo kaming rumampa doon. Hindi lang kami sasayaw, rarampa kami. That will be on March 3 sa Yes. SM Sky Yan. Dome. So sa lahat ng mga aspiring model, mag-PM Yes. lang kayo. PM lang, pwede Okay. pang humabol. Yes, pwede pang humabol until February At 25. sa Saturday, pwede pa rin pong humabol ang mga aspiring PX. Magkakaroon po kami ng Cluster 3 PL1 training ng Pwersa Training Corporation. Join us para maging parte kayo ng Pwersa Fam. At makasama namin kayo dito. Dito lamang sa It's Your New Choice sa Euro TV. And March syempre, 9. March 9 sa Barangay 530 Zone 52. Yes. Sampaloc, Manila. Magkakaroon tayo ng yugyugan para Yugyugan sa challenge! kababaihan. Yes, mga kababaihan! That will be on At March. syempre, Yes. magkakaroon po kami ng It's Your New Choice next week po. We'll see you next week po ulit, ha? Good news! Wow! Ayan. So, Thank good you, news, Boss G. mga kababayan, Yes. mga kayugyugan. Just announced ni Boss D, 1.5 hours na po tayo. Boss! Nako, partner! Hindi na mabibitin si Doc Eugel. Oo nga. Tsaka yung sa simula pa lang na ang dami na nagre-request na sabi nila bitin. Okay na Ito po. na po Hindi yun. na po kayo Ayan mabibitin. na. Nako, nakakatuwa. Yan. So, Yan. dahil salamat, Boss T. Dahil Salamat po, dyan, Boss T. mas marami tayo ngayon mga mai-share sa ating mga Yes, mas marami kayugyugan pa. na magbibigay sa kanila ng inspirasyon. Yes. Diba? Yun- At maaari pang madagdagan ang ating mga segment dahil meron kaming nilulutong bagong segment. Nako! Abangan nyo po yan. Masarap ba yan? Masarap ba yan? Masarap to kasi Yes. si Boss D ang nagluto. Yeah! Lutuin nating mabuti. Totoo na. Nakakatuwa, no? Lutuin na yan. Yes. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Please keep on liking our page, Yes. Pwersa Yes. Fitness. It's your new choice, Euro TV Philippines Yes, Entertainment. syempre. and like Euro Yes. TV Yeah. for our shows and Yes. all the other Euro TV shows. Yes. Yes. At sana po, isubscribe nyo po. Please subscribe Euro TV sa YouTube. Yes, Yan. mapapanood din tayo live. Sa Pinoy Pinoy Extreme, Pinoy Extreme, Signal, at sa Sky Cable. Grabe, Yan, no? yan. Sobra nakakatuwa. So, alam nyo mga kayugyugan, dito sa ginagawa natin, hindi lang kami nagbibigay ng inspiration sa mga tao. Yes diba? po. Ang dami-dami nating mga, yung lalo na yung Pwersa Menu, sobra. Yes, Ito napaka ay, punong-puno. Ang Pwersa Grabe. Menu ay ginawa para sa mga manonood natin para po hindi lang yung pagsasayaw ang matututunan nila sa Pwersa at ang kaligayahan at kasiyahan kundi para din sa inyong pong mga kalusugan. Yes! Maraming Yan, salamat. yan. At ngayon, natatapos ang ating programa. Yes. Yan, at magkikita tayo next week. Humihingi po ako ng katahimikan, panandalian dahil nakakalungkot po na tayo ay pupunta sa ganitong pagkakataon. Kailangan namin magpaalam dahil naubusan tayo ng oras. Yan, okay. So sa lahat ng mga nanood, maraming salamat. At kayo po ay nanonood ng It's your new job!